Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Nagdulot ng panik sa mga taga-Ormoc City ang naramdamang malakas na aftershock kaninang umaga. Ang ilang estudyante hinimatay pa. At mula sa Ormoc, may ulat on the spot si JP Soriano. JP? Rafi, Connie, mag-iisang oras na siguro simula ng magkalindol muli na 5.4, magnitude 5.4. Dama pa rin mga kababayan natin dito sa Ormoc yung kaba na nangyari yun dahil syempre very raw pa sa kanila yung kanilang pakiramdam nung Thursday. Nandito tayo ngayon sa isang tennis court kung saan narito ngayon yung mga estudyante ng Ormoc City National High School na dinala na trauma, hinimatay matapos nga yung nangyaring pagyanig kanina. Karamihan sa mga estudyanteng ito ay nasa second or third floor ng kanilang mga classrooms. Dahil sa takot, meron ilan sa kanila nagtulakan ayon sa city health officials. Meron pa nga daw mga naapakan na nagkaroon daw ng konting stampede. So may mga ilang 2 or 3 students na may mga minor fractures pero chine-check pa rin yan. Binigyan na tayo ng clearance mas to go inside kasi kanina sobrang daming narito and we don't want to parang humarang naman sa kanilang ginagawang pagtulong na tuloy-tuloy yung pagbibigay ng medical assistance ng mga tiga-DOH, ng mga local health officials. Kanina, ganito lang, balikan lang natin. No? So yung nangyari yung lindol kanina, paglabas natin sa isang establishment, nakita pa natin sumasayaw ang kable ng poste sa lakas ng lindol. Naglabasan nga ang mga tao, may mga umiiyak, may mga nagpapanik. Magkakaakap yung ng ilang bata, umiiyak pa, gumagalaw din yung mga pader at pintuan doon sa mga establishments na nakita natin. Ang ilang establishments pa nga, Rafi at Connie, nagbagsakan yung mga paninda at yung ilang gamit nga sa mga tindahan, nakita natin nakascatter na doon. May mga nagbagsakang maliliit na debris mula sa ilang lugar pero sa kabutihang palad at hopefully wala na tayong nakitang mga nasirang gusali so far. Mabilis lang ang lindol na ayon sa PHIVOLCS ay nasa magnitude 5.4 nga at sa Ormoc City ang epicenter. Ayon sa PHIVOLCS, intensity 5 sa Ormoc City, intensity 4 sa Mayorga, Leyte at Tacloban City. Sa Mandaue City, intensity 2. Sa Lapu-Lapu City ay intensity 6. Intensity 6 naman na itala sa Barangay Tongonan sa Ormoc. Doon, Rafi, Connie, na trace yung bahagi ng active na latest segment na kaduktong ng Philippine Fault kung saan gumalaw at pinagmulan ng malakas na lindol noong Thursday. So naglabasan na rin yung mga estudyante. Nakita nga natin mabilis naman yung pagtugon ng mga ambulansya. Merong cabinet cluster meeting na nagaganap ngayon kung saan pinangungunahan nga ito ni DND Secretary Delfin Lorenzana that was supposed to start around 10 a.m. Kasama niya yung DOE, yung mga local officials, pero naantala yan, kasama rin nila ang PHIVOLCS. Pero ngayon, tinutuloy na nila ulit at pinag-uusapan, tutuloy nila ang kanilang mga obligasyon para pag-aralan ang assessment. At syempre, titingnan din nila, pag-uusapan nila yung nangyaring lindol ngayon na hopefully wala na mga mas malaki pang epekto sa iba pang barangay na grabeng naapektuhan ng nangyaring lindol. Rafi, Connie? JP, linawin lang natin yung pagyanig kanina. Ito ba'y tinuturing na bagong lindol o aftershock lamang na nangyari doong Huwebes, JP? Okay, hindi ko na siguro papaklaro natin yan kay PHIVOLCS Director Renato Solidum, pero ang pagkakaintindi ko sa kanyang paliwanag, itong naranasan natin ay maituturing pa ring aftershock ayon sa kanya. Even yung aftershock naman daw ay technically lindol pa rin, pero sinasabi niya mas malakas ito ng DHAMAX kumpara sa mga aftershocks na naitala. Kahapon, Rafi, around 300 mini aftershocks daw yung naitala ng PHIVOLCS. Ito yung malilisang saglit lang, pero hindi mo rin naman talaga halos maramdaman. Minsan, ito na talaga, since Thursday, ito na talaga yung matuturing na pinakamalakas na pagyanig at lindol ayon sa PHIVOLCS. So JP, itong mga naapektuhan talagang ito may kasamang nervyos na rin siguro dahil sa nangyari noong Huwebes, kaya sila hinimatay, JP? Oo, Rafi, alam mo, dapat nakascheduled pala sila for debriefing ayon sa local city officials na nakausap natin. Pero hindi pa nga natatapos 'yon. Ito nga't nangyari yan.
yung mga magulang na pasugod dito, nakita natin merong ibang mga magulang minamasahe na yung anak nila, kinakausap, pinapakalma, umiiyak. Siyempre masakit para sa parents yung makita nila yung mga anak nilang traumatized. Hindi kasi sinuspend yung classes ngayon dahil majority nga ng mga schools naman dito ay matibay naman yung pundasyon matapos nga yung ginawang integrity check. So ngayon, kwento ng mga bata, nasa klase daw sila, ng mga estudyanteng nandito, nang bigla daw nilang naramdaman yung malakas sa pagyanig. Sinunod naman daw ng iba yung tinuturo ng FEVOX na yung duck and cover, pero meron pa rin daw mga nagtakbuhan at hindi talaga napigilan sa ibang classrooms, kaya nga may mga hinimatay at may mga dinala sa ambulansya. So far, medyo mas kontrolado na yung situation ngayon. Paalala nga po ng FEVOX ulit sa mga kababayan natin, huwag magpanik kapag nangyari yun. Sundin lang parati yung kanilang mga ina-advise na alituntunin kung paano nga tutugon sa isang sitwasyon na gano'n. Rafi? JP, dahil ba dito sa nangyari, anong balak ngayon ng pamunuan ng mga eskwelahan dyan in the next few days, JP? Okay, so today, ang pagkakaintindihan natin, suspended yung classes sa Ormoc, no? Hindi lang natin alam sa iba pang bahagi ng Leyte. Ongoing yung ginagawang cabinet cluster meeting na pinamumunuan ng mayor ng lungsod, ng local officials, at nandito nga yung FEVOX. Ang pagkakaintindi ko, talagang ang agenda nila pag-usapan yung mga gagawing mga plano para ma-relocate yung mga kababayan nating nandoon. Nakatayo ang bahay sa ibabaw ng fault kasi natuntun nga yan ng FEVOX. Ilang residente rin yung nandoon at umangat nga yung kanilang bahay bilang epekto ng lindol. Isa pang problema bukod doon sa fault ay yung landslide dahil mas naging marupok na yung mga bundok. At ang problema, sabi ng FEVOX, ayon sa kanilang ginawang pag-aaral, mas prone yan ngayon sa landslides. Rafi? JP, may rekomendasyon na kaya na suspindihin muna yung mga klase dyan at least sa Ormoc dahil nabanggit mo nga, dapat isasailalim sila sa debriefing pero hindi yun natuloy. So, posible kayang i-debrief muna sila bago magkaroon ng normal classes sa JP? Sa pagkakaintindi ko, Rafi, nasa plano talaga yung debriefing. In fact, ongoing na rin yung process niyan. Na-cut short lang dahil nga sa nangyari na naman ngayon. So, yung sa suspension ng classes, ang pagkakaintindi ko sa kwento sa atin ng ilang officials dito, suspended na sa Ormoc. Hindi lang natin alam kung paano tomorrow. Kasi ang pagkakaintindi ko sa briefly nung pagsilip ko sa ginagawang cabinet meeting, ang gustong mangyari ng Mayor Richard Gomez is gawing as normal as possible ang buhay ng mga taga rito. Bagay na gusto nilang i-instill sa bawat isa para hindi nga, kumbaga, magpatuloy yung kanilang buhay dito sa kabila ng mga nangyayaring aftershock, yung malakas na lindol ngayon. Rafi? JP, nakwento ba ng mga taga-riyan kung gaano kadalas yung kanilang mga earthquake drills dahil nabanggit mo nga, bagamat sumunod yung iba, yung ilan nagpanik pa rin. Dito mo makikita kasi kung talagang regular na nagagawa yung earthquake drill at sumusunod yung lahat ng involved, JP. Yes, Rafi, regular. In fact, ang kwento sa atin ng mga taga rito, bago nangyari yung malakas sa paglindol o yung lindol nung Thursday ay ilang earthquake drills yung ginawa nila. Meron pa nga bukod sa mga earthquake drills sa school, may earthquake drills din on a scale ng city scale. So, ito yung mga bagay na hindi naman daw nila neglect o na isasantabi. So, hindi lang natin masabi kung 100% na nasusunod ba yun. Siyempre sa isang sitwasyon na biglang mangyari yun. Kanina nga may kwento ko lang, kami nakapila sa isang establishment, tayo may bibilhin, tapos biglang nga nangyari yun, hindi na rin natin nagawang mag-cover kasi nga ang insect na lumabas na rin lang doon sa establishment, doon na nga lang din natin nakita na naisip, pumasok sa isip natin na yung mga dapat gawin, at yun nga yung paalala po ng FEVOX, dapat laging maging handa sa mga oras na ito. Hindi lang dito sa Ormoc, kahit saan, syempre, without giving any, kumbaga, hindi naman sa pananakot, pero dapat daw laging maging handa sa anumang sitwasyon at samahan na rin po ng dasal. Rafi? So JP, dito makikita yung lessons na pwedeng makuha ng lahat, pati na ng mga nag-organize ng mga earthquake drills. May karagdagang tanong para sa iyo ang aking partner na si Connie, JP. Yes, JP, kanina kasi nabanggit na hindi na pababalikin yung ilang mga residente na nandun sa epicenter. Meron na ba tayong update kung may mga nagmamatigas ba na talagang mga residenteng gusto pa rin bumalik doon o na-control na ba ito?
Kanina, bago nangyari yung lindol, ngayong umaga, earlier this morning, nagpunta doon sa Barangay Tonongan ang FIVOX, si FIVOX Director Renato Solidum, upang ma-check at talagang makita yung fault at masabi doon sa mga residente na wag na silang bumalik talaga doon. Sa mga nagmamatigas, alam mo sa pag-i-interview natin kahapon, buo naman, kumbinsido naman sila na hindi naman talaga sila talaga safe doon. Sinasabi nila, hindi, nung time daw na na-acquire nila yung lupang yun, hindi naman daw nila alam na may fault. Ngayong may fault na, handa naman daw silang lumipat pero hindi naman daw nila alam kung saan sila lilipat. Pero yan naman ang pinapangako ng local city officials, aaregluhin nila yan. Pag-aaralan nila kung paano yung permanent relocation at paano ito gagawin, i-declare bilang permanent danger zone. Dahil bukod sa delikado talaga, dapat hindi talaga protected area din pala yung ilang lugar doon sa mga barangay na particularly doon sa Barangay Tongonan at sa Lake Danao kung saan may mga linya o dinadaanan ng latest segment na bahagi ng Philippine Fault. At madagdag ko lang, sabi ng FIVOX, yung bahagi ng latest segment na gumalaw na pinagmulan ng lindol ng Thursday ay karugtong daw ng fault o ng fault ng kung saan nagtatapos yung nangyaring earthquake naman sa Surigao nung kamakailan. Ganong kahaba, JP? A few months ago. Oo. Connie. Yung pinag-uusapan nating mga residente na i-relocate, JP, more or less, ilan ba ang pinag-uusapan natin dyan? Kasi dyan din madidetermine, syempre, ng lokal na pamahalaan, gaano katagal marirelocate. Kasi nga, sinasabing gagawin na nila itong permanent danger zone. Oo, Rafi, Connie, yung permanent danger zone, yan yung bagay na talagang they want to be very exact and specific kung anong particular doon kasi meron pa lang nakasaad sa na itinakda ang FIVOX doon pag ang bahay mo ay nasa malapit sa fault. Meron pa ng certain meters lang, pwede ka naman palang magtayo pa rin ng bahay doon. Pero hindi may sapat na distansya lang. Ibig sabihin, hindi naman buong barangay na yon ay i-relocate. May certain areas lang na talagang hindi dapat tayuan ng bahay. Yung number of houses na yan, hindi pa yun ma-determine ng local officials. Pero doon sa Purok 2 sa Barangay Tongonan, kung saan tayo nagpunta kahapon, ayon doon sa Barangay Tanod at sa FIVOX sa kasama natin, at least 50 houses yung nakita nilang nakatayo doon. And yun yung dinadaanan o linya ng latest segment ng Philippine Fault na posibleng nasa ibabaw nga ng fault. Ang ebidensya kung ikaw ay nasa ibabaw, matapos nga ilindol, umangat yung bahay nila at humiwalay doon sa level, yung original level ng lupa. So yun daw yung indication na yung bahay mo ay nasa ibabaw ng fault. Connie. Maraming salamat at ingat kayo dyan, JP Soriano.